Lumulobo na naman ang utang ng Pilipinas. And congratulations po sa administrasyon ni Marcos Jr. Bakit, no? Dahil aprobado na naman, mga kababayan natin, ang inutang natin na 16 trillion mula sa France para umano sa climate change program ng administrasyon ni Marcos Jr. Tika lang, ano nga ba itong sinasabi nitong climate change? Flood control? Dahil mukhang wala naman silang pinapagawa na flood control. Nasaan na pala yung 5,500 na flood control? At alam niyo mga kababayan po natin, kagaya ng sinasabi po ng administrasyon ni Marcos Jr. na bumaba na yung kahirapan sa ating bansa, mukhang nagpalabas na naman sila ng isang kasinungalingan. Dahil ang bagong survey ay lumabas na 50% ang mahihirap, 42% no, ang nagsasabing hindi po sila mahirap, at 8% po yung borderline nito. So patunay no, na mukhang hindi epektibo itong sinasabi po nilang sagot sa kahirapan, ayuda mula kay Martin Romualdez. So kaugnay sa usaping utang, no, panoorin natin ang balitang ito, mga kababayan. Umani ng batikos mula sa mga political vlogger ang halos 16 na bilyong pisong utang ng gobyerno sa France bilang panlaban sa climate change. Si Prince Tripoli sa report. Matagumpay na nakakuha ng concessional funding mula sa pamahalaan ng France ang Department of Finance. Sana all. Ang galing talaga nitong si Recto, mga kababayan po natin, no? Ang galing maghanap ng pera, no? Kung hindi taong bayan ang papatungan ng buwis, no? Ibang utang sa ibang bansa. Ang tanong, saan napupunta ang napakalaking bilyon-bilyon na halaga ng pera ng gobyerno, no, na pumapasok sa ating bansa? Nagbenta sila ng ginto. Ngayon nangungutang sila. Shares and assets, 'di ba? Tapos wala naman tayo nakikitang infra project. And alam nyo mga kababayan, nakarang araw lang, no, sa isang press conference, sinabi ni Senator GB Ejercito na ang infra project ng Marcos administration ay halos hindi pala pinupuntuhan ni Martin Romualdez. At sila pa ng mga senator yung nagdadagdag, nag-insert, no, at nagbibigay ng budget para sa mga infra project. Tapos sasabihin nila na mayroong Vetermore. Tapos utang ng utang, sana naman ito mapupunta. Nitong mapabilis ang pagpapatupad ng mga hakbang ng Pilipinas kontra climate change. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 250 million euros o 15.79 billion pesos bilang sana all. Ganda ng ngiti ni ni Recto. Ngiting asong ulol ni Marcos Jr. bahagi ng patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa para sa klima at kalikasan. Ayon kay Secretary Recto, patunay ito ng tiwala ng France sa Pilipinas at isang mahalagang hakbang para sa mas lungtiang kinabukasan. Tiwala sila dahil may tubo sila eh. Paano ang taong bayan? Nagtitiwala pa ba kay Ralph Recto? Hindi na siguro. Pero para sa ilang political vloggers, tila hindi ramdam ng taong bayan ang benepisyo ng mga inuutang ng administrasyon, lalo na kung walang konkretong epekto ang mga ito sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Meron siyang iiwan. Ito. Utang, oh. Utang na. Utang. Utang na. Utang mo, Utang na ina mo, Marcos. Marcos. Utang. Magkano na ba utang natin ngayon? Na naman. Nangungutang muli Ayan, ang Pilipinas sa pagkakataong ito mula sa France. Uy, umaabot sa 250 euro. Euro na pinag-uusapan natin. 250 million euro o humigit kumulang 15.8 billion. Ikinumpara rin ng vlogger ang halaga ng confidential funds ni VP Sara Duterte sa laki ng inutang ng Pangulo na anyay mas malaki pa at mas kontrobersyal. Magkano ba yung confidential funds niya, no? Sara? 125. Oh, ito, 15.8 billion. Ayon sa vlogger, Oh, di ba? Oh, yan. Bakit hindi pala kini-question yan, no, ng mga progresibong grupo, mga kaliwang grupo? Bakit hindi kini-question yan ni Laila de Lima? No, ng mga political vloggers, mga abogados, no, na nagsasabing unconstitutional daw po kung hindi matuloy ang impeachment. Eto, grabe, ang dami-daming pera, bilyon-bilyon na halaga ng pera yung pumapasok sa ating bansa, hindi galing sa mga investors, kundi inuutang para bayaran natin.
Kung tutusin, ayuda lang umano ang maiiwang legasiya ni Marcos Jr. sa bansa. Nakita naman natin na yung may podcast siya, di ba? Para siya yung gusto niya makipag-ayos, tapos nagmamadali na sila para sa, kasi 3 years na lang eh. Wala siyang may iwang legacy. Anong may iwang legacy niya? Ayuda. Tapos yung yung pinakamagandang legacy niya na yung hindi ko talaga makakalimutan to, yung pagbaha eh. Giit nila, hindi makatarungang Tama yung usaping baha. Babalik na naman yung baha. mangutang kung pansariling interes lang ang pinaglilingkuran. Kasi okay yung utang eh. Utang. Halimbawa, negosyante ka, di ba? Uutang ka para magninegosyo ka. Tama. Or, pwede rin namang uutang ka kasi may bibiling kang property kasi yung property na yon you are expecting it to double. To double. Di ba? So, Tama. parang negosyo mo yon. Di ba? Kung mangungutang ka para sa coke, wala. para sa luho, Hindi na yun para sa coca. o para walang pakinabang, Wala yung partner. Kung mangungutang ka tapos ibubulsa mo lang, wala talaga makikita. Ayon sa Bureau of the Treasury, nananatiling matatag ang debt portfolio ng Pilipinas dahil karamihan sa mga utang ay pangmatagalan at may tiyak na interes. Alam mo yung pang matagalan, mga kababayan po natin, no? Taong bayan yung kawawa dyan. Kaya pang matagalan ng kanilang kinukuha. Ang tanong, sa dami ng utang nito, Ano ba? ano yung maliwanag? Liwanag, walang project. Maliwanag. Utang, katulad ngayon, magtatagulan na naman. Ipa-fact check na naman kayo. Ayun. Tapos pag binalita namin, fake news peddlers kami pag nagbaha. Kayo, gagawa kayo ng palpak, tapos ayaw nyo ibabalita namin. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, pumalo na sa 16.75 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Abril 2025. Sana all, mga kababayan po natin, 16.75 trillion na, no? Walang proyekto, wala po tayo nakikitang infra project. Alam mo yung isa sa proyekto na nakikita ko, pakita ko po sa inyo, mga kababayan po natin. Sigurado magugustuhan nyo po, no? Napakalaking project po ito na pinaplano nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan po natin. Surprise! And eto na, no? Mukhang dito gagastusin po, mga kababayan po natin. Mukhang dito gagastusin, mga kababayan po natin, itong 16 billion, no, na inutang ni Marcos Jr. Dahil nakarang araw lang ay pumunta dito si Marcos Jr. sa tinatawag na Mount Kamuning, no? Ito daw po ay ipapaabolis ni Marcos Jr. dahil napakataas daw at napakahirap para sa mga tumatawid. Ang tanong, tumatawid po ba siya dyan, mga kababayan natin? Kung yan po ay mataas dahil may purpose naman, hindi na pwedeng ipantay mo yan dyan, no? Kasi daanan ng train, di ba? So wala namang magawang alternatibong daan, kundi dyan lang para makapagtawid ng maayos yung mga taga-Kamuning, di ba, mga kababayan natin? So okay lang naman sa mga tumatawid, hindi naman nagrereklamo. So siya yung nagrereklamo, hindi naman siya tumatawid. Sabi niya nga, no? I think 30 years na ata siya na hindi pumupunta sa airport natin. May sarili silang helicopter. So bakit ngayon pinoproblema niya yung Mount Kamuning na yan? No? Ipapabasag daw. Alam mo yung sabi ng mga nagko-comment dyan sa mga nababasa natin sa Mount Kamuning na yan, na tulay na yan, no? Imbis na sirain, no? Magpapagawa ng bago, maghanap na lang siya ng lugar na gusto niyang pagawa ng bago, wag na sirain yan para dagdag alternatibong daanan ng taong bayan. Alternatibong tawiran. So bakit may papasira yan? Hindi naman sira. Alam mo yung napakaraming sira. Sira nga yung utak niya. No? Yun ang dapat iparehab. O yun ang dapat ayusin. Huwag yung maayos na papakinabangan, sisirain mo. Hindi dapat nagpagawa ka na lang ng bagong tawiran dyan o bagong bridge dyan sa Kamuning. Kung ayaw mo na yan, at least may alternatibong daanan ang mga tumatawid dyan. Huwag mo ipaayos. Huwag mo ipag-iba yung gumagana. Unahin niya muna yung sarili niya. Hindi, nabasa ko lang yan sa mga comment section. Kaya sinasabi ko lang. Ayan po, maraming salamat mga kababayan po natin, ha. And good luck po sa mga susunod pang henerasyon. Dahil mas gugustuhin ngayon ni Marcos Jr. na umutang ng umutang. Ang sarap umutang, no? Tapos si gastos. Sabagay, hindi naman sila yung babayad, kundi yung mga future generation naman. And tayo po na mabubuhay pa. Yan lang po yung ating update, mga kababayan. Kung kayo po ay pabor sa ating komento o hindi man, of course, welcome po ang inyong mga komento. Maraming salamat
And God bless po mga kababayan.